Kumusta po kayo mga kinigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento. At alam ko na marami sa iyo mga tagapakinig ang maaaring iba ang maging pagtingin sa mga pangyayari. Isa po akong sales clerk sa isang sikat na mall dito sa Manila. Bali naka-assign po ako sa department store sa isang kilalang brand ng sapatos. Mayroon po akong girlfriend noon at isa ang mall na pinapasukan namin. Sales lady naman siya at nagkakilala na kami sa trabaho. Mahigit isang taon din tumagal yung aming relasyon. Hanggang sa mabaling po sa iba yung kanyang pagtingin. Nagkagusto at na-develop siya sa kasama niya sa selling area. Nung una ay hindi ko pa nga pinaniniwalaan yung mga sinasabi ng mga kasama ko doon sa aming trabaho. Hanggang sa ako na mismo ang makabisto sa kanila. Masakit para sa akin yon dahil seryoso talaga ako kay Lorraine. Ang tagal kong dinamdam yon at naranasan kong mawalan na ng gana sa buhay. Pati trabaho ko ay napapabayaan ko na. Hanggang sa isang araw ay makakita ako ng post sa Facebook at talagang nakarelate ako sa post niya. Dahil kagagaling ko nga lang sa isang failed relationship. Broken hearted pa ako noong mga sandaling iyon at hindi pa talaga nakaka-move on. At dahil sa talagang apektado ako sa kanyang post ay napakomment akong bigla. Wala naman akong masamang sinabi regarding sa post niya. Sa maikling pangungusap ay inilahad ko lang din yung naranasan ko at yung kasalukuyang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Nang bigla na lang akong naka-receive ng message mula sa nag-post. Naisip kong totoo pala sa loob niya yung kanyang ipinost. Pagkat sawi din pala siya katulad ko. At kasalukuyan ding dumaraan sa matinding depression. Nagpalitan pa kami ng ilang mensahe. Hanggang sa nakatulugan ko na iyon. Nang sumunod na araw ay muli akong naka-receive mula sa kanya ng message. Humingi pa nga ako sa kanya ng paumanhin dahil sa hindi na ako nakareply noong nagdaang gabi. At naging regular na ang pag-chat namin. Nung una ay casual lang hanggang sa unti-unti na naming nakakalimutan yung kapwa namin pinagdaan ng masakit na yugto sa aming mga buhay. Dahan-dahan ay nakamove on na rin kami at nahulog sa isa't isa. Pero may malaking problema. Dahil nasa ibang bansa siya at kasal sa kanyang asawa na narito sa Pilipinas at may isa silang anak. Ayaw na niya sa asawa niya dahil ilang beses na niya itong nahuling ng bababae. Kahit ang mga magulang at kapatid niya ay pinapayo na siyang iwalayan na ang asawa. Pero ayaw naman ng lalaki at sabi ni Eileen ay siguradong maghahabol. Kaya nanatiling lihi yung aming relasyon. Itinago namin iyon sa aming mga kaibigan at kakilala. Naging maayos naman yung aming relasyon maliban sa mga maliliit na pagtatalo at mga pag-aaway
na normal lang naman sa isang relasyon, lalo na at magkalayo. Nang magdadalawang taon na kami at matatapos na ang kanyang kontrata ay natuwa ako dahil naka-schedule na siya para umuwi. May mga plano na kami tungkol sa pag-uwi niya. Susunduin ko siya at hindi na muna didiretso doon sa kanilang probinsya. Masayang-masaya po ako noon, Sir Pipi. Dahil sa wakas ay magkakasama na rin kami. Kaya nga ilang araw pa bago siya dumating ay talagang di ko na maitago yung kasiyahan ko. At nang sumapit yung araw ng pagdating niya ay napaaga ko ng punta. Siguro dahil na rin sa sobra kong excitement. At nang makita ko sa monitor na lumapag na yung eroplano sinakyan niya, ay biglang bumilis yung pagtibok ng aking puso. Tumayo na ako at pumwesto na kasama ng ibang mga taong nag-aabang. At nang magsimula ng lumabas yung ibang mga pasahero ay hindi na ako mapakali at talaga namang kinabahan ako ng todo. Panay ang pagtingkayat ko at tinitingnan talagang mabuti bawat dumaraan. Hanggang sa makita ko na siya. Parang ayoko nang matapos kung sandaling iyon. At pakiramdam ko ay parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Na lahat ng nasa paligid ko ay tila pa bumagal, maging ang pagkilos ng mga tao. At nang makita na rin niya ako, ay biglang sumilip ang isang napakatamis ng ngiti mula sa kanyang mga labi. Napakaganda talaga ni Aileen, nasabi ko sa aking sarili. At nang magkalapit na kami, ay di na namin napigilan pa ang aming mga sarili at nagyakap na kami. Mahigpit na yakap na para bang ayaw na naming bumiti sa isa't isa. Pakiramdam namin ay parang kami lang ang naroon, na wala kaming pakialam sa mga taong maaaring nakatingin sa amin noong mga sandaling iyon. Pumila kami para makakuha ng taxi at nang makasakay ay nagpatid kami sa malapit na hotel doon. Plano namin mag-stay doon ng kahit 5 araw. Habang bumabiyahe kami ay magkahawak pa kami ng aming mga kamay at nakasiksik siya sa akin habang nakakbay naman ang isa kong kamay sa kanya. Nang dumating kami sa hotel at makapasok sa kwarto ay nagyakap kaming muli ng maigpit at kapwa kami naluha. Pero hindi ko akalain na yung masayang pagtatagpo naming iyon ay mababalot pala ng isang kababalaghan. Nagsimula iyon nang magising ako ng madaling araw at namalayang kong wala na siya sa aking tabi. Kaya mabilis kong kinala ang aking paningin at laking gulat ko nang makita ko siya na nakatayo sa harap ng dingding at nakatalikod sa akin. Inobserbahan ko pa siya ng ilang sandali at hindi talaga siya umaalis doon. Nanatili lang siyang nakatayo doon na bagyang nakatungo ang kanyang ulo. Medyo kinabahan ako, pero naisip kong marahil ay ganun lang talaga siya. Dahil minsan na ako nakarinig sa aking katrabaho na may pinsan siyang bumabangon sa kalagitnaan ng pagtulog nito at naglalakad. Kaya dahan-dahan ko siyang nilapitan at inalalayang bumalik sa aming higaan. Nakapikit siya at talagang tulog. Hindi ko na alam kung ilang oras nang lumipas nang makaramdam ako ng ginang at yayakapin ko sana siya. Pero nagulat ako
nang wala na naman siya sa aking tabi. Kung kaya, bumangon ako at nagulat talaga nang makita ko siyang nakatayo at sa pagkakataong iyon ay nasa gilid naman siya ng kama. At kung kanina ay nakatalikod ito sa akin noong mga sandaling iyon, ay nakatingin na siya sa akin ng matalim at galit na galit. Nanlilisik talaga ang kanyang mga mata, pero hindi pa rin siya gumagalaw at kapansin-pansin na hindi ito kumukura at may nagbago sa kanyang mukha. Nakakakilabot talaga ang tagpong iyon at napasigaw talaga ako nang bigla na lang ito nangisay at natumba. Nang lalapitan ko sana siya para tulungan, ay bigla namang umangat ang katawan nito na para bang may nakahawak sa gawin niyang bewang. Pero parang wala na siyang malay noong mga sandaling iyon. At sigurado akong hindi niya itinukod ang kanyang mga kamay at paa dahil sa lumampas ang pagkakaangat ng kanyang katawan sa taas ng kama na aming hinihigaan. At bigla ring bumagsak ang kanyang katawan. At may nakita akong aninong lumalakad na papalayo at tumagos doon sa dingding palabas ng aming kwarto. Mabilis ko siyang nilapitan at sinilip kahit natatakot ako dahil sa nag-alala rin ako para kay Aileen. Wala pa rin siyang malay. Kung kaya, tinapik-tapik ko ng marahan ang pisngi niya at niyukyuk ko siya at pilit na ginising. At sa wakas, ay nagmulat na rin siya ng kanyang mga mata. Parang napunutan ako ng tinik sa aking lalamunan nang magsimula na siyang magsalita. At tila ba takang-taka siya at wala talagang alam-alam sa mga nangyari. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa niya roon at kung bakit raw siya naroon sa sahig. Mahigpit na yakap na lang ang aking itinugon sa kanya. Nang mga sumunod na gabi ay naisipan kong manalangin na muna kami bago matulog. Kanya pa nga akong kinantsawan at sinabihang relihiyoso daw pala ako. Di ko talaga kasi sinabi sa kanya kung ano yung nangyari. Ayaw ko kasi mag-alala pa siya at matakot. Hanggang sa sumapit na yung araw ng kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Hindi na kami nakaranas pa ng kahit anong pababalagan doon sa loob ng nirerenta naming kwarto. Gustuhin ko mang sumama sa kanya doon sa kanila, ay mas pinili ko na lang na hintayin siya sa pagbalik. Dahil ayoko magkaroon pa ng gulo dahil sa akin. Pero yung inaasam-asam ko na pagkikita naming muli para ihatid siya sa airport ay hindi na nangyari. Nag-alala talaga ako pagkat ilang araw na siya noong hindi sumasagot sa mga messages ko at text. At nagulat na lang ako nang makatanggap ng isang mensahe mula sa kanyang kaibigan na kasalukuyang pa noong nasa ibang bansa. Balik kasama niya ito sa trabaho. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Wala na raw si Aileen. Bigla daw ito nagkasakit ng malubha. Nagulat nga rin daw siya nang malaman ang masamang balita mula sa kapatid nito. At may nabanggit umano ito tungkol sa mga kakaibang ikinikilos ni Aileen. Saksi din daw ito sa mga kababalagang naranasan ng kanilang pamilya. Para daw sinasapian si Aileen at nag-iba na ng tuluyan ang mukha nito at pangangatawan. Nagkaroon din ito ng maraming mga sugat at pasa at nung huli
ay hindi na raw talaga kinaya pa ng kanyang katawan. Tuluyan na itong bumigay at namatay. Dahil sa pagkawalang iyon ni Eileen, ay talagang lupa ko yung dinamdam. Napakasakit para sa akin yung pangyayaring iyon. Bumalik ako sa dati na parang wala nang gana mabuhay pa. Halos taon ang inabot bago ako muling nakapag-isip na ituloy ang buhay. Pero hindi ko pa rin magawang makalimutan si Eileen. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang karanasan kong ito. Maraming salamat po. Bata pa lang po kasi ako, ay may mga naranasan na po akong kakaiba. Mga pangyayaring talaga kong nagpasindak sa akin. Una na nga rito, nang minsang maiwan ako sa bahay namin. Nag-iisang anak pa lang nila ako noon at kalilipat lang namin ng bahay. Unang beses pa lang ako tumuntong sa bahay naming iyon, ay talaga namang kakaiba na yung pakiramdam ko. Mayroon talaga sa bahay na iyon na hindi ko gusto. Pero hindi ko naman matukoy noong mga panahong iyon kung ano. Basta ito yung mga bagay na hindi ako komportable. Ito yung pakiramdam na hindi nagpapapanatag sa akin. At nang minsan nga akong maiwan sa bagong bahay namin na yon, ay pinaramdaman na talaga ako. Mga 3:00 pa lamang iyon ng hapon at bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan. Kasunod noon ay bigla rin nag-brownout. Ito yung mga panahong madalas ang brownout sa buong bansa. Pagkamatay ng ilaw, ay bigla na lang ako nakarinig ng isang malakas na pagkalabog doon sa itaas na bahagi ng bahay. Bali 2 palapag po kasi yung bahay namin. At yung malakas na pagkalabog na iyon ay nasundan ng mga yabag na may isip mo talagang mayroong tumatakbo doon sa itaas. Agad akong kinilabutan dahil doon. Na habang naghahanap ako ng kandila, ay talaga namang ang bilis ng pagkalabog ng dibdib ko. Pagkat patuloy kong naririnig yung mga ingay sa itaas ng aming bahay. At kahit kasi hapon pa lang noong mga oras na iyon, ay akalain mong gabi na dahil sa sobrang dilim ng buong kapaligiran. At ang mas ikinasindak ko pang lalo ay yung pagkakaroon na rin ng ingay doon sa may hagdan, na tila ba iyon ay nag-aakyat panaog. Kaya halos mataranta na ako sa paghahanap ng kandila. At nang nakakuha na ako, ay agad ko iyong sindihan. Doon ako pumesto sa may sala namin, malapit sa may pintuan. At nang masindihan ko na iyon, ay nakapagtatakang biglang tumahimik na bigla. Nawala ng lahat ang mga ingay, kasabay ng pagkakaroon ng liwanag. Iyon yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganon, at nasundan pa iyon ng maraming beses. Kung minsan, maging sa pagtulog ko, ay nararamdaman kong mayroong tumatabi sa akin, na lumulubog talaga yung kama ko at gumagalaw ang kumot, pagkat para iyong hinihila at tumatama sa binti ko. At mayroon pang isang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan. Nang bigla akong magising ng madaling araw, dahil sa naramdaman ko talaga na parang may nakadagan sa akin. Ang bigat noon at halos hindi ako makagalaw. Buti na lamang at nagawa kong makasigaw. Kung kaya, sumugod ka agad sa kwarto ko si nanay, na nung mga panahong iyon ay gising na at nasa CR
Ang mga panggagambalang ito sa akin ay hindi lamang sa mga ganong uri ng pagpaparamdam. Naranasan ko rin na magkaroon ng mga pasa sa iba't ibang parte ng aking katawan na nagtataka talaga ako kung paano ako nagkaroon noon. Hindi ko talaga maipaliwanag kung paano ko yun nakuha. Maging ang mga magulang ko noon ay lubanang nag-aalala. At ang mas nakakagimbal pa noong huli ay hindi na lamang ang mga ito basta nagpaparamdam lang, kundi ang ilan sa kanila ay nagpapakita na. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo pong lahat ng naranasan kong ito. Yung bahay po kasi na tinitirhan namin noon ay may bakanting lote paikot. At ito po ay napapatiran. Sa loob po ng pader na sakop ng aming lote ay may dalawang malalaking puno. Nang minsang nasa may pintana ako noon at pinagmamasdan yung pagpatak ng ulan, ay nagulat talaga ako nang makakita ako ng isang tao na naroon sa may puno, na nakatingin siya sa direksyon ko ngunit wala itong mukha. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit na pang sinauna. Ang isa ko pang naranasan sa bahay na iyon ay nung minsang maliligo ako at papasok na sana ng banyo, nang bigla ko nalang makita ang isang kamay na may mahabang sugat at dugo na humawak sa pinakagilid ng pinto at isinara iyon. Kung kaya, dahil sa matinding takot, ay hindi na ako nagtuloy pa at nagtatakbo ako papunta ng sala. Ang pinakahuli kong naging karanasan ay nang minsang galing ako sa paaralan. Hindi maganda ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Kung kaya, matamlay ang aking katawan. Pagpasok ko ng bahay ay dire-diretso ako at paakyat na sana ng hagdan nang makita ko sa may itaas ang isang babae na naroon at nakatalikod, na nakasilip ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahil sa pangyayaring iyon ay tuluyan na akong nagkasakit. Kahit ipinagamot na nila ako sa doktor ay walang naging pagbabago. Gumaling lamang ako nang kanila akong patingnan sa isang manggagamot na kakilala ng mga magulang ko. Ngunit hindi maganda ang sinabi nito. Pinayuhan niya sila nanay na kung magagawa naman namin ay lumipat na lamang kami ng bagong matitirahan dahil nanganganib umano ang aming mga buhay. Kaya nagsikap ang mga magulang ko na makahanap agad ng bago naming malilipatan. At matapos ang ilang araw ay lumipat na nga kami. Masayang masaya naman ako pagkat sa wakas ay mapapanatag na ako at hindi na magagambala pa ng mga masasamang espiritu at elementong iyon. Pagdating namin sa bago naming bahay ay sabik akong makita ang bago kong magiging kwarto. Kung kaya, dire-diretso ako sa itaas, bit-bit ang isang karton na naglalaman ng ilang mga gamit ko. Bigla ko itong nabitiwan at natulala nang makita kong muli yung babae na naroon sa pinakataas ng hagdan. Nakatingin at nakatalikod sa akin. Nakayuko ito na nakasilip na naman sa pagitan ng kanyang mga binti. Na tanging mga nakakatakot lang niyang mga mata ang nakikita ko. Pagkat natatakpan ng ibang parte ng kanyang mukha nang nakalugay niyang mahabang buhok. Nais ko lang din pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nung bata pa ako. Laking Maynila po ako ngunit
nabigyan ng pagkakataong makipagbakasyon sa probinsya ng nanay ko nang mamatay si Lola. Bali yun po yung unang pagkakataon na nakarating ako doon. At nasa kabundukan po talaga ang bahay nila na noong mga panahong iyon ay bibihira ang mga bahay doon na yari sa bato, na halos lahat yata ng aming nadaanan nung kami ay bumabiyahe ay talagang mga payak lang at pangkaraniwan. Tanghali nang dumating kami mismo doon sa bahay ng mga magulang ni nanay, iilan lang ang mga taong naroon. Kung kaya ramdam mo kaagad ang lungkot. Pero kakaiba pala doon kapag may lamay. Dahil paggabi ay dumadagsa ang mga tao at nagkakasiyahan. At kaya naman wala halos tao kapag araw ay dahil abala ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon yung mga pinsang ko na anak ng mga kapatid ni nanay, at dalawa sa kanila ang halos kaedaran ko. Mas matanda lamang sila sa akin ng 1 taon. Ito ay sina Nognog at Ipe. Sila kaagad ang nakapalagayang loob ko. Nasa ika-6 na baitang ako noong mga panahong iyon, habang sila naman ay parehong tumigil pagkat mga walang hilig sa pag-aaral. Unang gabi namin doon ay niyaya nila akong dalawa sa isang lugar. May isinama pa sila noon na 2 babae na mga kaedaran lang din namin. Habang parami ng parami yung mga taong dumarating, kami naman ay pasimpleng umalis at pinuntahan yung sinasabi nila sa akin. May dala kami noong isang flashlight at lampara dahil walang kuryente doon sa kanila. Halos may kalahating kilometro din yung nilakad namin bago namin marating yung sinasabi nila. Pagdating namin doon ay nagulat ako nang bumungad sa akin ang isang kubo matapos naming sumuhon sa mga nagtataasang halamang ligaw na naroon. Bali hindi iyon tanaw mula sa daanan. Napapaliputan pa iyon ng mga nagtataasan at malalaking puno. At doon sa loob ng kubo ay mayroon ng nakahandang inumin na nakalagay sa isang galon. At mayroon ding 2 piraso na inihaw na isda. Kaya malinaw na sa akin kung ano ang aming gagawin doon. At dahil gusto ko ring maranasan iyon, kung kaya hindi na ako tumanggi pa ng kanila akong alukin. Maging yung 2 babae ay kasali. At talagang magaganda sila. Na naibang bigla ang aking pananaw pagdating sa mga probinsyana, pagkat maging ang kanilang mga kutis ay magaganda rin. Nang bigla na lang natigil yung aming pagtatawanan nang maramdaman naming umuga yung kubo. Natahimik kaming lahat at naputol yung aming kasiyahan. Habang tahimik kaming nakikiramdam, ay bigla naman kaming nakarinig ng mahinang tunog. Biglang nagsalita si Nognog at tandang-tanda ko pa yung katagang sinabi niya, "Wakwak." At kitang-kita ko sa kanyang mukha ang takot. Na yung binanggit niyang iyon ay iyon mismo yung tunog na aming narinig. Pero di pa malinaw sa akin noong mga sandaling iyon kung ano ba yung wakwak na sinasabi nila. Ngunit may masama na akong kutob na nasa isa kaming sitwasyon na hindi maganda dahil na rin sa mga ipinapakita nilang reaksyon. At biglang tumayo si Ipe at nakita kong may hinugot siyang isang maiksing itak na nakasuksok sa atib. Doon na talaga ako kinabahan hanggang sa may biglang lumitaw sa bukana ng kubo. Hindi ko tiyak kung ano iyon dahil puro lang itim ang nakita ko, para iyong pakpak. Kung pakpak ng ano ay di ko talaga alam,
Dahil wala naman akong nakitang iba pa maliban doon na tila nakaharang sa may pasukan ng kubo pagkat wala yung pinto. Pero malaki talaga iyon. Kaya ang naging aksyon naming lahat ay ang mapatakbo kami sa isang sulok ng kubo upang lumayo. Maya-maya ay bigla kaming nakarinig ng isang boses at tila may hinahanap ito. Nakita kong umaliwalas na bigla yung mukha ng mga kasama ko. At nang ibaling kong muli yung aking tingin doon sa nilalang ay wala na yon. Biglang sumigaw yung isang babae na kasama namin at sinabing siya ay naroon. Ate niya pala yung naghahanap na iyon sa kanya na madalas ding kasama nila Nognog at Tipe. Nagpasya kaming lahat na bumalik na sa bahay nila Lolo at doon na lamang ipagpatuloy sa may malapit. Doon kami pumwesto sa likurang bahagi ng bahay kung saan ay bagya pa rin kaming naaabot ng liwanag. Kaya medyo napaisip ako na pwede naman pala nilang inumin yun doon. Bakit kailangang doon pa sa kubo na medyo may kalayuan? Kaya duda ko ay may iba pa silang gagawin doon. At siguro gusto ng dalawa kong pinsan na maranasang ko rin iyon. O di kaya naman ay nais nilang magpasikat sa akin. Na naudlot naman dahil sa dinayo kami ng aswang na ang tawag sa kanila ay wakwak. Isang hapon, nagising na lang ako na walang sino man ang nasa bahay maliban sa akin. Ilang oras din pala akong nakatulog. Napaisip akong bigla, saan kaya silang lahat nagpunta? Bakit hindi man lang nila ako ginising? Kung sa bagay, di ko na nga pala dapat pang ipagtaka iyon. Kailan ko nga pa huling naramdaman na nagmalasakit sila sa akin? Hindi ko na maalala. O dahil wala naman talaga akong maaalala. Pagkat kahit minsan ay hindi naman nila ako pinakitaan ng kahit kaunting kabutihan. Dahil kahit minsan ay hindi ko naramdaman na may halaga ako sa kanila. Mainit ang dugo nila sa akin. Pakiramdam ko parang hindi ako kabahagi ng aming pamilya. Tama na ang drama, naisip ko. Dapat ko nalang tanggapin iyon. Kailangan ko nang magigip at baka pag dumating sila ay mapag-inita na naman ako. Kapag nalaman nilang walang laman na tubig ang banga, kailangan ko na ring mag-igip nang sa ganon ay may magamit ako sa aking pagsasaing. Dinampot ko ang mga galon at lumabas na ng bahay. Dumiretso ko dun sa tabi ng batis kung saan naroon yung aming pinag-iigiban. Pero habang binabaybay ko pa lang ang daan papunta doon, ay bigla akong napatingin sa langit. Pagkat biglang gumuhi ang isang napakataling na kidlat. At di nagtagal ay nasundan na iyon ng malakas na pagdagundong ng kulog. Bigla na lang nagdilim ang kalangitan. At alam kong ilang sandali na lang ay bubuhos na ang ulan. Gusto ko na sanang umatras at huwag nang ituloy yung gagawin kong pag-iigib. Pero hindi maaari. Baka makatikim pa ako ng hagupit kapag nadatnan nilang walang lamang tubig ang aming banga. Kaya nagpatuloy ako. Pinilisan ko na lamang
yung aking kilos. Ngunit naramdaman ko na ang unang patak na tumama sa aking balat. Huli na. Bumuhos na ang ulan. At malakas iyon. Agad kong dinampot ang bao na lulutang-lutang sa tubig at sinimulan ko ng salinan ang mga galon na dala ko. Sa ilang saglit lang ay naramdaman ko na kaagad ang ginaw. Basang-basa na ako. Idagdag pa ang hangin na malakas na umahampas. Nakaramdam ako ng panginginig dahil sa lamig. Mas pinilisan ko pa. At nang mapuno ko ng lahat ang mga galon, ay agad ko nang pinasan ang dalawang kahoy na nag-uugnay sa pares ng mga plastik na lalagyang iyon. Nagmamadali akong bumalik ng aming tahanan na walang anumang nakalapat sa aking katawan ang tuyo. At nang makapasok ng bahay, ay agad ko nang sinali ang laman ng mga galon. Kulang pa iyon. Nangangalahati pa lang iyon sa banga. Pero hindi ko na kaya ang ginaw. At nang minsan pa akong sumilip sa labas, ay nakita kong nagngangalit na talaga ang panahon. Isa iyong hindi magandang pangitain. Nakakatakot ang tagpong iyon na nakapagpatindig talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Pero wala akong kamalay-malay na may mas nakakatakot pa palang magaganap. Isang pangyayari magsasapanganib ng aking buhay. Nagpatuloy pa ang hindi magandang lagay ng panahon. Nakita kong lumapad na rin ang tubig doon sa batis at tuluyan na iyong tumaas. Wala na yung aming pinag-iigiban. Natabunan na iyon at nasira. Nagpadingas na ako ng apoy at nagsaing. Nang maluto iyon, ay nag-ihaw ako ng tuyo. Tanging iyon lang ang mayroon kami. Mas mabuti na rin iyon kaysa sa mantika at asin, naisip ko. Ngunit paano ako makakakain sa ganong sitwasyon? Kinabahan ako na baka tuluyan pang tumaas ang tubig at matangay ang bahay namin na kasama ko. Walang sandali na hindi ako tumitingin sa labas upang alamin kung gaano na pakataas ang tubig. Maya-maya pa ay halos wala na akong makitang liwanag. Pinalot na ang buong kapaligiran ng kadiliman. Kung kaya, sinindihan ko na ang dalawang lampara namin. Isa doon sa pinakasala at isa naman doon sa may kusina. Sa wakas, ay nagkaroon na rin ng kaunting liwanag. Pero kakaunti na lamang ang petrolyo sa aming ilawan. Kung kaya, nagpasya akong isa na lang muna ang hayaan kong nakasindi. Makaraan ang mahigit isang oras ay nagsimula na akong makaramdam na tila ba hindi ako nag-iisa. Nung mga sandaling iyon ay sumasabay na sa ingay ng dulot ng bagyo ang pagkalabog ng dibdib ko. Iginala ko ng dahan-dahan ang aking paningin. Nakiramdam din akong mabuti at dahil doon ay mas nasiguro ko pang mayroon nang nasa labas ng aming bahay.
Ngunit sino o kung ano iyon ay hindi malinaw sa akin nung mga oras na iyon. Pero malakas ang kutob kong hindi mabuti ang hatid noon, kundi kapamakan. Kaya lakas loob kong hinawakan ang itak ng aking ama na nooy nakasabi sa gilid ng kabinet na naroon din sa may kusina. Hinugot ko iyon mula sa lalagyan at hinawakan ng mahigpit. Halos isumpa ko na ang sandaling iyon dahil sa matinding takot na idinudulot noon sa akin. Pero pilit ko pa rin iyong pinaglabanan. Naisip kong kapag nagpadaig pa ako sa takot ay lalo lang walang mangyayari sa akin. Hindi nagtagal ay nakarinig na ako ng isang tunog. Tunog na hindi lika ng kalikasan o ng nagngangalit na panahon. Isang tunog na talagang nagpasindak sa akin na mas nakakatakot pa sa nakita kong rumaragas ang tubig doon sa batis. Pagkat para iyong mabangis na ayong na mararamdaman mo talaga yung matindi nitong pagnanasa na masila yung kanyang biktima. Ngunit kahit saan ko ibalik yung aking paningin ay hindi ko naman iyon makita. Na mismo yata sarili kong mga mata ay pinaglalaruan ako ng mga oras na iyon. Napasandal ako sa dingding at doon naghintay sa kung ano ba talaga ang kapalarang naghihintay sa akin nung gabing iyon. Hawak ang itak ay humarap ako kung saan ko naririnig yung nakakakilabot na tunog na iyon. Sinabi ko sa aking sarili na kahit anong mangyari ay hindi ako papayag na magtapos iyon nang hindi ako lumalaban. Tama na. Sawang-sawa na ako sa pagiging laging api at kinakaya-kaya lang. Pero nagulat ako sa aking nakita pagkat higit iyon sa aking inaasahan. Nakita ko kaagad ang naglalakihan at matutulis noong mga ngipin at may pares iyon ng mga mapupulang mata na nagliliwanag sa dilim. Magkaganon pa man ay sinikap kong pakalmahin ang aking sarili upang makapag-isip ako ng maayos. Wala na akong ibang matatakbuhan pa. Alam ko sa aking sarili na kahit anong gawin kong paraan upang makatakas ay hindi na posible. Isa na lang ang natitira para sa akin at iyon ay ang lumaban. Lumaban hanggang sa kamatayan. Pagkat naisip kong ganon rin naman ang sasapitin ko at iyon ay sigurado. Lumaban man ako o sa hindi ay iisa lang ang kahantungan ko, kamatayan. Umakbang pa ito ng bahagya papalapit at nahagip na ng kakapiranggot na liwanag mula sa ilawan ang kabuuan nito. Hindi siya isang hayop. Tao na ang kawangis ay hayop. Mapaitsura at kilos nito. At bigla na lamang itong mabilis na kumilos. Na dahil sa bilis ng mga pangyayari sa isang igla ay namalayang ko na lamang ang aking sarili na nakahiga na sa lupa at nakalapat ang aking likod.
Pero mabilis din siyang umalis sa pagkakadagan sa akin. Pagkat naramdaman na niya marahil yung sakit. Dahil matagumpay kong naibaon sa kanyang katawan ang aking hawak-hawak na itak na itinatago-tago ko kanina sa aking likuran, na nang makita ko siyang kumilos ay automatikong gumalaw ang aking mga kamay at inilagay sa aking harapan. Hawak niya ang sugat na patuloy na nagdurugo habang ito'y dahan-dahang lumalayo sa akin. Kita ko sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Taang-taka siya kung paanong nauwi ang lahat sa ganon at hindi na ayon sa kanyang inaasahan. Napasandal ako habang nakatuon pa rin sa kanya ang aking pansin, habang unti-unti siyang naglalaho sa dilim. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan, pero parang nakakita na ako ng liwanag. Pakiramdam ko ay sumikat na ang araw, pagkat buhay ako at hindi napahamak. Ang buong akala ko ay iyon na ang aking katapusan at hindi na ako aabutan pa ng kinabukasan. Pero sadyang mahiwaga ang buhay, lalo na sa mga taong marunong tumingala sa langit at magdasal. Mas mabuti na ang may pinaniniwalaan kaysa manghawa ka sa sariling kakayahan. Ilagak sa kanyang lahat ng alalahanin kaysa mag-isang pasanin. Iyan ang natutunan ko sa aking buhay, na nais kong ibahagi sa inyong lahat na naaabot ng kwento kong ito. Sa mga panahong pumanaw na ang pag-asa at para bang patapusan mo na, kanino ka tatakbo? Sa mga taong malapit sa iyo na ang mga kakayahan ay limitado at kadalasan pa nga tayo ay nabibigo, o sa kanya na nalalaman ang lahat at walang hanggan ang kakayahan. Napatunayan ko na bakit hindi mo rin subukan. Hindi aksidente kung bakit mo ngayon ito napakikinggan. Matuto ka lang makinig at magtiwala, lalong-lalo na sa kanyang magagawa. At sa pagpapatuloy ng aking kwento, ng sumunod na araw ay sinalubong ako ng isang masamang balita. Natagpuan umano ang mga magulang at kapatid kong patay at hindi katanggap-tanggap ang kanilang sinabi. Paniwala ng ilan, wala sa tamang katinoan ang gumawa noon, pagkat karumalduman ang kanilang pagkamatay. Ang sabi naman ng iba ay hindi lamang iisa ang gumawa noon, ngunit hindi naman nila matukoy kung sino. Pero ako, malakas ang kutob ko at mayroon na noong naglalaro sa aking isipan. Hindi mahalaga sa akin ang bilang, kung isa o ilan man ang gumawa noon sa kanila. Mas partikular ako sa kung sino o ano ang may gawa noon sa kanila. At ang hinala ko ay hindi yun iba sa nakaharap ko nung nagdaang gabi, pagkat iyon lang ang nakikita ko may kakayahang gumawa noon sa mga mahal ko sa buhay. Matapos mailibing ang mga magulang at kapatid ko, ay kinuha ako ng kapatid ng nanay ko at doon na tumira sa kanila. 16 anyos ako noong mga panahong iyon
nang maganap ang trahedyang ito sa buhay ko. May gusto lang po sana akong ibahagi sa inyo. Tungkol ito sa naging karanasan ng kapatid ng nanay ko na si Tia Amanda. Wala na po ngayon ang tiyahin ko. Bali namatay po siya sa sakit na kanser. 2 taon na po ang nakaraan. Natatandaan ko pa po kasi yung kwento niya sa aming magpipinsan. Nang dumalo kami ng reunion at nagkakwentuhan. Isa pong guro ang tiyahin namin at naranasan niya magturo noon sa mga pulupunduking bahagi ng kanilang probinsya. Kwento niya sa amin, lingguhan siya kung umuwi sa kanila dahil nga sa sobrang layo ng paaralan kung saan siya nagtuturo. Nag-iisa lang yung paaralan nila na mayroong isang silid doon sa bundok at tanging siya lang ang guro doon. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang propesyon, kung kaya nagawa niyang magtiis. Bata pa lang kasi siya ay pangarap na niya talaga ang maging guro at para sa kanya kakaibang saya ang nararamdaman niya kapag nakikita niyang may mga batang natututo dahil sa pagsusumikap niya. Nung mga unang araw niya ay talagang nanibago siya, lalo na kapag gabi. Dahil mag-isa lang siya doon sa silid-aralan nila. May mga magulang naman sana ng mga bata na nagmamagandang loob na niyaya siya na doon na lang sa kanila tumuloy sa tuwing araw na may pasok. Ngunit nahiya naman si Tia Amanda. Kaya nagtiis na lang siya na mag-isang natutulog doon sa kanilang silid-aralan. Sa ilang araw niyang pananatili doon ay naging maayos naman ang lahat. Pero nang ika-4 na gabi na niya ay doon na siya may naramdamang kakaiba. Kwento ni Tia Amanda, bigla umanong lumakas ang hangin ng pagkalakas-lakas. Kung kaya ang buong akala niya ay may paparating na bagyo. Pero hindi naman bumuhos ang ulan. Kung kaya nagtaka siya. Isinara niya ng mabuti ang pintuan at yung 2 bintana. Nahiga na siya sa katre na yari sa kawayan at nagtalukbong na lang ng kumot. Maya-maya ay may narinig na siya na parang mayroong nasa labas. Dahil doon ay kinapa na siya. Lalo na naririnig niya yung mga yabag noon. Idagdag pa na hindi naman mukhang matibay yung pagkakayari sa kanilang silid-aralan. At ang nakakatakot pa ay nag-iisa lamang iyon doon sa lugar. Ang pinakamalapit na bahay ng kanyang mag-aaral ay ilang metro pa ang layo mula doon. Pero sa palagay naman niya ay maririnig siya nila kapag siya ay sumigap. Yun ang naisip niya kung sakaling maging agresibo na talaga yung nasa labas at magpili na siya ay pasukin. Pero humanap na siya ng maaari niyang magamit na armas. Yun nga lang, ang tanging naan doon ay yung tinatawag na utak. Hindi matulis ang dulo nito at karaniwang ginagamit lang na pambungkal ng lupa. Magkaganon pa man, ay kanya rin iyong hinawakan. Naisip niyang mabuti na rin iyon kaysa sa wala. Nang bigla na lang inalapag yung isang bahagi ng dingding at nakikita niya sa siwa yung nilalang na gumagawa noon. Tawang figura nito at sa tingin niya ay may kataasan iyon. Ngunit hindi niya ito may tsurahan
pagkatanging liwanag lang na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing pinakailaw sa labas. Nagsimula na siyang sumigaw. Humingi siya ng tulong. Pero hindi tumigil yung nasa labas at gusto talagang makapasok. Hanggang sa makita niyang lumusot na talaga ng isang kamay noon. Nagulat siya pagkat mabalahibo iyon at may mahabang kuko. Kahit natatakot ay lakas loob niyang tinaga iyon ng hawak niyang utak. May talas din naman kahit paano, pero walang anumang naging epekto iyon sa nilalang. Hindi man lang nito ininda iyon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi naman tumigil si Tia Amanda sa pagsigaw. Patuloy siyang humingi ng tulong. Hanggang sa bigla na lang tumigil yung nilalang at nagmamadali na itong lumikas. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng mga boses at nakita rin niya yung liwanag na dulot ng dala nilang mga ilaw. Binuksan niya ang pinto at agad na sinabi sa kanila yung nangyari. Sinamahan na siya ng mga ito nung gabing iyon, pero hindi na rin siya nakatulog pa dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay naaalala niya yung nangyari. Nalaman niya mula sa kanila na iyon pala ang malaking problema nila sa kanilang lugar. Iyon umano ang dahilan kung bakit walang nagtatagal na guro para turuan ang kanilang mga anak. Hindi naman daw nila matukoy kung sino yung aswang na laging nagtatangka ng masama sa sino mang guro na nadidistino doon sa kanila. Nakiusap ang mga ito sa kanya na kung maaari ay magpatuloy pa siya doon. Doon na daw nila siya patutulugin na lang sa kanila. Doon na pagtanto ni Tia Amanda kung bakit gano'n na lang ang pamimilit ng mga ito sa kanya na doon na sa kanilang bahay matulog. Ayaw na sana niyang ituloy pa yung pagtuturo doon at nais niyang hilingin na siya ay mailipat. Pero naawa naman siya sa mga bata at magulang na taga roon. Kaya kapag uwian ay sumasama na lang siya sa mga bata sa pag-uwi at doon nakikitulog sa isa sa kanila na mas malapit ang bahay doon sa kanilang paaralan. Madalas din ay inihahatid sila at sinusundo ng mga magulang. Kaya tumagal si Tia sa nasabing layo na iyon at marami siyang napagtapos sa elementarya. Napasulat po ako sa inyo para ibahagi yung naging karanasan ko. Taong 2003 po nang maisipang kong umuwi sa probinsya ng nanay ko para alamin kung maganda bang magsimula ng negosyo doon sa kanila. Nung mga panahong iyon ay may isa na po akong anak. Balak ko magtayo ng poultry at piggery sa kanila at subukang doon na lang kami manirahan ng pamilya ko. Kaya ako na lang muna ang umuwi para masiguro ko kung magiging successful ba ang pinaplano ko. Nang nasa barko na ako, tulad ng nakagawian ko, ay sumilip ako sa pinakabarandile ng barko nang ito ay papaalis na. Maya-maya, habang tinitingnan ko yung pier na unti-unti nang lumalayo, ay biglang may isang babae na sumilip din sa tabi ko. Kung kaya, naagaw ang aking atensyon at napatingin ako sa kanya. Medyo nagulat pa nga ako noon nang makita kong maganda pala ito. Di ko talaga iyon inaasahan. At hindi lang mukha ang maganda sa kanya, pati pangangatawan nito ay maganda rin.
na talaga namang mapapansin ng kahit na sinong lalaki. Kaya sa halip na babalik na sana ako sa pwesto ko, ay nanatili pa ako doon. Yun nga lang, ay hindi na ako nakatingin sa una kong mga tinitingnan, kundi doon na sa magandang tanawi na nasa aking harapan. Makaraan ng ilang sandali ay bigla ito nagsalita at tinanong ako kung taga saan, na ang tinutukoy niya ay kung saan ang punta ko pagdating sa probinsya. Sumagot ako at sinabi ko namang kaagad sa kanya kung saan ang destinasyon ko. At ako naman ang nagtanong. Sinabi din niya ang kanilang lugar. Hindi ako laboy sa probinsya ng nanay ko, pero alam ko yung mga lugar. Kaya sinabi ko sa kanya na mas malayo pala yung sa kanila. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi din niya yung pangalan niya sa akin. Dina ang sabi niya. At yung apelido niya ay isa sa malaking angkan doon sa probinsya, tulad kanila nanay. Sinabihan niya ako at niyaya na kapag nainip ay puntahan ko raw siya sa pwesto niya para mayroon din siyang makakwentuhan. Natuwa naman ako dahil sa dami ng mga lalaking naroon at gusto siyang makausap, ay ako ang napili niya. Sumama ako sa kanya pagbalik sa teras niya. Yung tinatawag na teras ay yung bed na higaan sa barko. At nalaman ko na nga kung saan siya nakapwesto. Kaya maaga akong kumain at pinuntahan ko siya. Nagkwentuhan kami. Marami akong nalaman tungkol sa kanya at ganoon din siya sa akin. Dalaga siya at walang karelasyon. Naglihim ako at iyon din ang sinabi ko sa kanya. Biniro ko siya na hindi pa ako nakakarating sa lugar nila. Mabilis naman siyang sumagot at niyaya akong magpunta doon sa kanila. Kinumpirma ko pa nga sa kanya kung totoo nga bang gusto niyang sumama ako. Sinabi naman niyang hindi siya nagbibiro at wala naman daw magagaling. At gano'n na nga ang nangyari. Sumama ako sa kanila. Kung magdamag ay hindi kami natulog. Nagkwentuhan kami hanggang sa makarating na kami sa pier. Sa pag-uusap namin ay madali kaming nagkapalagayang loob at parang nagkakaintindihan na kami. Ang totoo, pagbaba namin ng barko ay magka-holding hands na kami. Sumakay kami ng jeep papunta sa kanila. Hindi iyon daraan sa bababaan ko. Naisip ko na lang na bahala na. Nang dumating kami sa kanila ay medyo madilim pa at nagulat ako nang ipakilala niya ako sa mga magulang at kaanak niya. Boyfriend ang pagpapakilala niya. Medyo kinabahan ako, pero at the same time ay natuwa naman ako dahil napakaswerte ko naman dahil sa napakaganda talaga ni Dina. Kumain kami ng agahan at pagkatapos ay magkatabi kaming natulog sa kwarto niya na magkayakap. Tanghali na nang magising ako at wala na siya sa tabi ko. Paglabas ko ng kwarto ay sinalubong pa niya ako at tinalikan at nagyaya na siyang kumain. Magkakasabay kaming lahat na kumain ng tanghalian. Pagkatapos noon ay nagdatingan ang ilan niyang tsuy at mga pinsan. Nag-inuman kami. Nagkatay pa nga sila ng kambing. Masayang masaya talaga ako noong mga sandaling iyon. Lalo na at lagi kong katabi si Tina. Napakalambing nito. Magkahating gabi na nang huminto ang inuman. Nang sumunod na araw ay nagpaalam na muna ako sa kanya at sinabi kong aasikasuhin ko muna yung pakay ko. Pagdating ko sa bahay ng chewing ko, doon ko na naaramdaman
ang matinding pananakit ng aking sikmura at ulo. Nagsimula na rin ako magsuka at pakiramdam ko ay para akong tinatrangkaso. Masakit yung mga kasu-kasuan ko at nilalagnat. Nasira na rin ang aking tiyan at panay ang aking dumi. Sabi ng mga kamag-anak ko ay nalason daw ako. Pinatingnan nila ako sa manggagamot at tama nga ang kanilang hinala. Nung huli ay inamin ko na rin sa kanila kung saan ako nagpunta. Nagulat ako sa kanilang mga naging reaksyon. Sinabi nila sa akin na lugar pala talaga ng mga manlalason nung napuntahan ko. Tumagal yung gamutan. Halos putot balat na ako at muntik na talaga akong mamatay dahil sa matindi yung ginawa nila sa akin. Pero awa naman ng Diyos at binigyan pa po ako ng isa pang pagkakataon. Naging isang matinding aral yung nangyaring iyon para sa akin. Mula noon ay hindi ko na talaga inulit pa yung mga ganong bagay.